Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time ako nanonood, please click mo na ang Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala lang ba ito? Libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today's video, Sara Duterte, sinupalpal ni Abalos. At itong si PNP spokesperson, itong si Jean Fajardo. So dahil nga yan guys, 'di ba? Doon sa statement na linabas niya. Actually video 'yun, 'di ba? Na nung mainit na pinag-uusapan na sinabi ni Lisa Marcos na bad shot na itong si Sara sa kanya. So nung sumagot siya, reverse back sa kay Lisa, ang sabi niya guys, 'di ba, na content na rin natin 'yan guys, na ang sabi niya na hindi niya naman datong sagutin itong patutsada ni Lisa Marcos. So bagkus ang sinabi niya, 'di ba, sabi ko dun sa vlog ko, pumitik pa sa gobyerno o sinirahan pa. So tapos ngayon naglabas naman ng statement itong si DILG Secretary Benhur Abalos. 'Di ba? Kasi nung nagsalita itong si Sara April 22. So ito ang sabi niya guys ha, talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensya sa ating bansa. So yun guys, talamak pa rin daw, di ba? Ang droga, ang NPA particular, di ba? At ang mga atang kriminalidad. So hindi natin alam kung saan nakuha yung data o nag-check ba ito ng data. Nasa gobyerno siya, di ba? Itong si Inday. Dapat sana bago siya nagsalita diyan, nagbitaw ng salita, nag-check muna siya ng data kung tama, di ba? Kaya nga, di ba, sabi ko pumitik pa sa gobyerno para sinisirahan niya sa kabila ng pagtatanggol sa kanya nitong si BBM. Di ba? Kaya maraming naiinis guys ng mga BBM vloggers. Tayo, hindi naman tayo solid kay Marcos, pero siyempre may mga pagkakataon na pinupuri natin siya. At siyempre, tumitingin din tayo sa data. Hindi naman tayo para kontra lang ng kontra. Hindi. Hindi kagaya ng mga DDS. Talagang wala nang mabuting ginawa itong si BBM. Puro na lang masama. Kaya itong rest back ni DILG Secretary, ang sabi niya, the peace and order situation in the country has improved with a much lower index crime volume from 196,519 from the pre-pandemic period of July 1, 2016 to April 21, 28 to 71,544 from July 1, 2022 to April 21. So yun guys, ang sinasabi niya dito, nung panahon ng kanyang tatay, yung parehong period na to, July to April lang sinasabi dito, yung dating crime index, 196,000 daw, sabi ni Abalos. At ngayon, sabi niya, from July 2022, kasi nga umupo si BBM July 1, di ba? Nanumpa sila ng June 30. So April 21, 2024, ito lang, itong April na to guys, bumaba ng 71,000. So napakalaki nga, di ba? Sigurado meron silang data dito at may index sila na sinusundan. Kaya talagang itong si BP Sara parang paninira lang, di ba? Bukod dyan guys, Romes back din. Itong si Jean Fajardo na spokesperson ng PNP, ang sabi niya, nakapagtala po tayo ng almost 32 billion worth of size drugs from July 1, 2022 hanggang April 21, 2024. At napakalaki niyan. So sa drugs naman, dahil nga sinabi ni Inday na talamak daw ang drugs sa ating bansa. Ito sinabi niya 13 billion, no. Ay 32 billion guys. Panahon ni BBM. Walang tokang to guys, wala pang tokang to. Naka 32 bilyong nakuha na sila o nasamsam na droga. Actually, itong statement nila nito, kailan lang ba to? April 25, parang late na to eh, di ba? Kasi nagsalita
VP Sara, April 22. Dapat, kinabukasan lang, niresbakan na nila to. 'Di ba? Hindi yung nanahimik pa sila kasi napapahiya dito ang gobyerno. Ito yung problema kay Inday Sara, guys. Alter ego siya ng Pangulong Marcos tapos ngayon parang sinisiraan pa niya, 'di ba? Ito yung mga sinasabi niya. At ang napansin talaga natin, nagturo siya ng problema sa drug, sa kriminalidad, terorismo, sa mga NPA, pero hindi niya nireport ang mismong hawak niyang DepEd. 'Di ba? Yan ang pinakamalaking problema natin sa ating bayan, ang education sector. Yung mga standard nga lang guys, mga basic lang, hindi niya natutugunan eh. Ano yon, yung mga shortage, di ba? Sa eskwelahan, mga classroom, wala. Napakaraming kakulangan. Di ba? Kaya maraming nga mag-aaral ang nagsisiksikan. Lalo na kayo mainit pa guys, di ba? Napakalaking problema natin. Kaya nga sabi ko guys, kung gagawa ito si Sara ng isang talagang kakaiba, 'di ba? Na project sa DepEd, baka suportahan ko pa siya. Kahit gayahin na lang yan guys, Cisco, 'di ba? Yung pinagawa niyang public school, tatlo yun guys, world class, 10th floor, fully air condition pa. Na ngayon ine-enjoy na, natapos na. Eh kung taon-taon nagpapagawa siya ngayon, gagayahin na lang ni Cisco, 'di ba? Hindi nga siya nagpunta ng inauguration para sana ipakita sa buong Pilipinas na iyon ang gagawing model. Eh kaso, siyempre, alam naman natin sa politika, naging kalaban ni Isko yan. Kaya, hindi niya binigyan ng pansin dahil nga baka ang credit niyan kay Isko talaga yun. So, yung mga ganun lang guys, yung problema sa teachers, di ba? Kakulangan ng teachers, yung mga materyales, ng learning books, at yung mga controversial na hindi pa niya nasusolusyonan. Kagaya nung 19,000 na ghost employee, di ba? Ay ghost student. Tapos yung remittance sa GSIS ng mga teacher, naghulog sila pero hindi na i-remit. Madami pa guys, madami pang problema kailangan solusyon na which is napaka-importante. Mas importante pa to sa terorismo dahil lang nakasalalay dito yung education sector natin o yung mga leader natin sa next generation, 'di ba? Kaya ang sabi ni Sir Sir, ang kabataan ng isang pag-asa ng bayan. So kung mababa ang turnout ng education natin o learning, 'di ba? Nakita na natin 'yan, 'di ba, sa PISA. Kulelat tayo sa international school, 'di ba? Talo tayo, guys, sa mas mataas pa sa atin yung mga mas mahirap na bansa sa atin. So ito dapat niyang tugunan ng pansin, hindi yung turo siya ng turo, panghira pa sa kanyang sa kay BBM na which is alter ego nga siya, 'di ba? At member ng cabinet. Dapat yung sa kanya ang ni-report niya, hindi siya nagturo, 'di ba? Parang batang pinagalitan mo, tinuro yung kasamaan. Sabi, siya rin may ano salbahay din parang ganun, 'di ba? Yung ginawa ni Sara. Dapat yung sa kanya in-explain na pinapakita yung improvement. So wala maraming nagsasabi na failure ang ating education dahil hindi maganda ang performance ni Inday. So kaya guys, anong masasabi nyo dito kay Sara? Talaga bang qualified ba sa maging DepEd education o kailangan na siyang mag-resign? Dahil marami nang nakakapuna sa kanya, lalo na sa usapin din ng West Philippines, wala pa rin siyang comment. Magpasa hanggang ngayon. Kaya dito lamang guys, abangan nyo ang susunod yung vlog. Thank you very much.